kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi maituturing ordinaryo na kayang gawin ng isang normal na nilalang. Ito din ay ang mga hindi kapani-paniwalang pangyayari na kinatatakutan ng nakararang. Samahan niyo akong uklasin ang mundo ng kapapanagan. Halika, samahan niyo ako at magkwentuhan tayo. Ana ang pangalan ko at ito po ay kwento namin ng boyfriend ko. Isang gabi, sobrang nag-enjoy kami ng partner ko sa paggala. Sa sobrang enjoy, nalimutan na namin ang oras hanggang abuti na kami ng madaling araw. Dahil sa antok at pagod, ay tinamad na kaming umuwi at nag-decide na mag-check-in kami sa isang hotel. Nakakita kami ng mura, ngunit lumang hotel, somewhere in Quezon City. Isang kwarto ang kinuha namin. Pagpasok namin, ay napansin namin na luma na nga yun. Isa pa, parang ang bigat sa pakiramdam ng buong kwarto. Parang may iba na agad kaming kasama. Pati yung aircon ay hindi na masyadong lumalamig. Kaya naman ibinaba namin sa sahig yung kutsyon upang sa sahig na lang matulog. Tingin kasi namin ay mas presko doon. Habang nagsi-cellphone ang partner ko, ay nag-toothbrush na ako sa CR. Hindi na ako nag-abalang isara yung pinto dahil magtutoothbrush lang naman ako at maghihilamos. Naghihilamos na ako nang may marinig akong mga yabag na parang papalapit sa may likuran ko. Inisip ko na yung boyfriend ko yun. Pero sa paglingon ko, nakita kong nakahiga sa kutsyon yung boyfriend ko at walang tao sa likuran ko. Imposibleng nakabalik ng ganon kabilis yung boyfriend ko at saka wala naman akong narinig na yabag na papalayo. Dahil sa lahat ng ayoko ay yung tinatakot ko ang sarili ko, ipinagsawalang bahala ko na lang yun. Nung yung boyfriend ko naman ang maghihilamos at ako ang nakahiga sa kutsyon, nakita kong bigla siyang lumingon sa likod niya at namutla nang makitang nasa kutsyon ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Akala ko lumapit ka sa likod ko. Sagot niya sa akin. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko, pero pinilit ko pa ring huwag pansinin iyon. Kinumbinsi ko ang sarili ko na baka galing sa mga malapit na kwarto ang mga yabag na yun. Pero nang matutulog na kami, ay bigla kaming naalimpungatan dahil sa parang malakas na gumalaw ang kutsyon na hinihigaan namin. Pero paggising namin, wala kaming makitang bakas na gumalaw ang kutsyon. Pero ng mga oras na yun,
ay hindi na namin ipinagsawalang bahala ang pangyayaring yun. Lumabas na kami ng hotel at umalis, at kahit madaling araw pa lang ay nagpasya na kaming umuwi na lang. Likas, nakikay si Jenna. Lagi siyang in sa anumang trending. Mahilig din siyang mag-eksperimento sa pag-aayos sa sarili. Isang araw ay naisipan niyang gumamit ng hair extension para instant haba ang kanyang buhok. Nag-search siya sa isang online selling site at nang makakita ng gusto niyang hair extension, ay kagad niya itong in-order. Hapon, may sumigaw na Shopee rider. Ako po! Shopee po! Excited na sinukat ni Jenna ang biniling hair extension. Bagay na bagay ito sa wavy niyang buhok. Masaya siya sa kanyang order sapagkat bukod sa mura na, ay totoong buhok ng tao ang ginamit, kaya naman natural ang dating at hindi halatang hair extension lang yun. Ngunit sa ilang araw na na-enjoy ni Jenna ang kanyang bagong hair extension, ay ganoon din katagal siyang nakararanas ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Isang gabi, habang siya ay naghihilamos sa banyo, nakarinig siya ng malalakas na yabag ng paa na animo ay may hinahanap sa paligid. Noong una ay hindi niya ito pinapansin sa pag-aakalang ang nanay lamang niya ito at kinuha ang mga marurumi niyang damit. Ngunit paglabas niya, nakalak naman ang pintuan ng kanyang silid. At nang tanungin niya ang kanyang nanay, sinabi nitong hindi naman siya pumasok sa loob ng kwarto. Binaliwala na lamang ito ni Jenna. Isang hapon, pagkagaling sa opisina, nagsulat si Jenna nang pagpasok niya sa kanyang kwarto ay nakasabog ang lahat ng kanyang mga gamit sa sahig na animo ay kinalkal ang mga iyon. Kaagad niyang tinawag ang kanyang nanay at ipinakita ang itsura ng kanyang silid. Sa tingin ay tila ninakawan si Jenna. Pero sinabi ng kanyang nanay na wala siyang narinig na kahit anong ingay. Siniguro din ito na nakalak ang lahat ng pintuan ng kanilang bahay. Isa pa, ang kwarto ni Jenna ay nasa ikalawang palapag at may rehas ang mga bintana nito. Kung magnanakaw ang may gawa nun, malamang ay hindi lamang kwarto ni Jenna ang lolooban nun. Gayunpaman, inireport nila sa barangay ang nangyari bilang pag-iingat na rin. Ang mga kakatuwang pangyayari kay Jenna ay nag-extend hanggang sa kanyang opisina. Isang umaga ay na-late ng pagpasok si Jenna sa opisina dahil sa sobrang traffic. Laking gulat niya nang sitahin siya ng ilan niyang kaopisina at tinanong kung saan siya nanggaling. Sinabi niyang kakapasok lamang niya. Pero nagpilit ang mga ito na kanina pa siya dumating at pumasok sa pantry. Walang maisip na dahilan si Jenna sa mga kakatuwang nangyari sa kanya sa bahay at sa opisina. Isang gabi, pagkalabas mula niya sa banyo, ay napatda si Jenna ng isang babaeng nakaputi at kalbo ang nakita niyang nakaupo sa kanyang kama.
Nanlilisik ang mga mata nito habang dinuduro siya. Ibalik mo sa akin ang buhok ko! Galit na sabi nito sa kanya. Hindi ka agad nakakilos si Jenna sa kanyang pinatatayuan. Napasigaw siya ng ugod lakas nang biglang tumayo ang nasabing babae upang sunggaban siya. Iyon lamang at napabalikwas ng bangon si Jenna. Panaginip lamang pala ang lahat. Naging palaisipan kay Jenna ang kanyang panaginip. Naikwento niya yun sa kanyang mga kaopisina. Ano yung buhok niya na hinihingi niya sa akin? Ang weird! Walang ideya na tanong ni Jenna sa mga ito. Hanggang isa sa mga kaopisina niya ang nagbiro. Hala girl! Baka yung hair extension mo ang kinukuha niya. Baka buhok niya yan. Diba? Sabi mo, gawa sa real human hair yan? Ang biro lamang sana na iyon ng kaopisina ni Jenna ang tila nagbigay ng linaw sa mga kakatuwang karanasan niya. Napagtanto niya na nag-uumpisa lamang ang mga mahihiwagang pangyayari sa pool ng mabili niya ang hair extension. Naikwento niya ang lahat sa kanyang kaopisina. Doon nila napagtagpi-tagpi ang lahat. Dahil doon, napag-usapan nila na baka ang human hair na ginamit sa extension na nabili ni Jenna ay maaaring kinuha sa patay. Bagamat, sa pantaha lamang, sinunod ni Jenna ang payo sa kanya ng isa niyang kaopisina. Pagka-uwi niya, ay kaagad niyang ibinaon sa likod ng bahay ang kanyang hair extension. Kasabay noon, ang pagtutulos niya ng puting kandila at pag-usal ng maiksing panalangin ng katahimikan para sa kung sino man ang nagmamay-ari ng buhok na ginamit sa nabili niyang hair extension. Magmula nga noon ay tumigil na ang mga kakatuwang pangyayari sa bahay at sa opisina ni Jenna. Hindi pa rin naman humihinto sa kanyang pagiging kikay at fashionista si Jenna. Bumibili pa rin siya ng hair extension. Pero mas gusto na niya ang gawa sa synthetic hair. Tropa, kung meron kayong mga nakakatakot na kwento na naranasan o naikwento sa inyo ng isa sa inyong mga kapamilya o mga kaibigan, ay maaaring ipadala sa akin ang buong storya upang maibahagi pa natin sa iba pang tagapakinig. Dahil mula ngayon ay maglalabas na muli ako ng mga Tagalog horror stories upang kung nais nyo na mapaglilibangan, pampatulog o pampalipas ng oras, ay pwede na kayong makinig ng mga nakakatakot na kwento. Ipadala lamang ito sa aking FB page na Kids Diary. O kaya ay i-email mo lamang ito sa shitpinay@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay maaari mo na itong simulan ngayon kung ayaw mong may makatabi sa iyong pagtulog. Hit the notification bell para maging updated sa lahat ng ating post. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at muli tayong magkita-kita sa susunod natin na video dito lamang sa ating YouTube channel na Kids Diary.